Hi class, so sa part 2 ng ating discussion sa projectile motion, magsasolve naman tayo ng problems dito, no, ng sample problems. So actually, sa video na to, dalawang problem lang yung isosolve natin. So goods na tayo doon. While in nung part 1 naman guys nung video natin, na-discuss naman natin guys yung concept and then formulas. And then, kayo na yung bahalang mag-explore ng mga another problems. Kayo guys yung mag-solve ng sarili nyo. Be resourceful, no, sa mga practice problems na pwede natin i-solve or pag-practicean. Okay? So, kung mapapansin nyo din sa screen, pinaste ko na dito yung mga formula na na-derive natin wherein hindi nga siya guys mini-memorize. Kasi kung nakalimutan nyo yan, kaya nyo siya guys palabasin ulit. Okay? Using your part 1 video. Okay? So, titignan natin kung paano natin gamitin yung formulas na yan by applying it sa mga problems na to class. Okay? So, sa problem 1, sabi dyan, a projectile with a velocity of 10 meter per second is fired at a certain angle such that it can reach the farthest point on the ground. So, sa problem na to, naalala nyo nung bata kayo guys, kapag nasa beach kayo, yung kumukuha kayo guys ng bato sa lupa, tapos itatapon nyo dun sa dagat. Tama, tapos may kalaro ka dyan, palayuan kayo ng bato class. Okay, so nananalo ba kayo sa ganyan? So yung ibang ano dyan, talagang competitive class, no? So babato nila ng pagka-todo-todo. Uy, hanggang dun yung inabot ko. Sabi naman ng isang mong tropa, oops, hanggang dyan lang yung kaya mo. And then yung iba naman, talagang ang layo ng nararating. Bakit kaya guys? Sabi dyan, 10 meter per second daw yung unang velocity niya. Tapos may binanggit dito na certain angle. So ano nga ba guys yung angle na yon to reach the farthest point? Ang technique pala dito, pag magbabato ka guys ng object, yung inclination niya hindi masyadong matarik. Kasi kahit gaano kataas man yung bato mo, gaano man kalakas, kung masyadong matarik, malapit lang yung maaabot nun, tama? Pero naman guys, kapag masyado naman pahiga, for example, binato mo ng paganyan, kahit gaano kalakas yan, malapit lang din yung mararating niya. Ngayon, ano ba yung angle, no? Ano ba yung inclination nung object na yon bago mo i-release para ma-reach niya yung pinakamalayo? So, ano yun class? So, i-note nyo na guys, no? Kaya itong palabasin using differential calculus gamit tong equation na yan. Pero since wala tayo sa calculus, so ilalabas ko na lang muna class. No? Note natin that yung angle natin, yung certain angle na yon, so that it can reach the farthest point on the ground is equal to 45 degree. So, in the middle lang class. No? For example, ang object natin is may projectile motion na pag ganito. So mag-drawing lang ako. Ayan. So syempre, initially meron siyang velocity na naka-incline, no? So ang velocity niya tangent dun sa una. So let's say ito 'yon. At ang angle niya guys with respect to the horizontal is 45 degree class. So this is 45 degree. So yan guys yung sinasabi sa problem. So unang tanong, solve for the maximum height reached by the projectile. By the way, no, ang value ng ating initial velocity is equal to, ayan, so 10 meter per second. 10 meter per second. So to get or to solve for the y max, so number 1, ayan, gamitin na lang natin guys yung formula na ito, no, na na-derive natin na yan class. Okay? So, what if nakalimutan nyo yan? So, kung nakalimutan nyo yan guys, no, pwede kayong gumamit ng mga simple formulas natin dito sa gilid, no? So, sabi kasi dyan, y max. Eh, alam mo, at maximum height. 'Di ba? Final velocity along y is 0. So, baka pwede mo tong i-0 class, no? Pag sinira mo yan, meron ka namang VIY, y component ng initial velocity, which is kaya mong kunin knowing that may angle ka na 45 degree, tama ba? Squared and then minus 2g. Sa equation na to,
y lang yung unknown class, no? If ever na makalimutan mo to. Kasi guys, ito, nanggaling lang naman siya dito, guys. Isi-zero mo lang to, no? To get the y max. Tama? Kung inaral nyo mabuti yung part 1 ng ating projectile motion, sinabi natin yung condition doon that at maximum height, the final velocity vertical ay 0. Okay? So, ganun lang siya kasimple. Pero para mas madali na, ito na lang guys yung gamitin natin. So, number 1, y max is equal to, sulat natin guys, no, vi squared sine squared theta, kasi nga guys, vertical component over 2g. So, that is equal to, vi is what? 10. So, 10 squared. Then, sine squared 45 over 2 times 9.81. So, that is equal to, so, dito guys, meron akong emulator ng calculator. So, pakita natin kung paano siya tinatype guys. So, ayan. So, paano siya i-type sa calculator? So, 10 squared sine ng 45. So, goods na ako dyan. Then, squared, no? So, hindi mo pipilitin na after ng sine is yung raised to guys, no? Yung iba, ginagawa, nilalagyan pa ng parenthesis, no? Bukod. Kumbaga, nagaganyan pa sila, no? Gaganyan. Okay lang naman, no? Para sure talaga. Kasi baka mamaya, yung 45 yung ma-square mo. Wherein mali yun, tama? So, ang ini-square natin dito, class, ay yung buong trigonometric function na sine 45. And then, 2 times 9.81. So, ang sagot dito sa problem na to is 2.548. No? Pwede naman 2.55 lang. So, depende na lang guys kung anong rounding off yung gusto nyong i-consider. Kung ilang decimal place. So, 2.55 meter or 2.548 na lang ilagay ko dito. 2.548 meters. So, yan ngayon yung sagot sa number 1. So, orange ko na. Asan yun, class? Kailangan makita mo rin yun sa figure, no? At this point, yung measurement niya from the origin, okay? So, from the origin yan, class, no? This is 2.548 meters. So, yung taas niya. So, yun yung ibig sabihin niyan. Next, for number 2. Solve for the time of travel. So, paano natin guys isosolve si time of travel? So, kukumputin natin, class. Kapag sinabing time of travel, simula umpisa, ayan, hanggang makarating ka dito sa dulo. Tama? So, initially hanggang sa dulo na yan. Tama? So, ano ngayon? Analyzing these 2 points, si initial at saka si final, yung time na nangyari dyan, that is the time travel. Anong formula ngayon dito guys yung gagamitin natin sa mga na-derive nating formula? Again, you don't have to memorize so much formula na makikita mo sa mga book or sa internet. Kasi doon guys, naka-isolate na si ganto, si ganyan, may double angle pa guys ng sine, whatsoever. So, baka mahirapan lang tayo or magkaroon ng confusion. So, paano natin yan isosolve para mas madali? Siyempre, hanap ka dyan ng mga mighty class, no? Baka naman pwede ito. Si Vx, wala tayong problema. Alam naman natin yung horizontal component ng ating velocity. Knowing na meron tayong Vi, then meron tayong theta, tama? Sa previous topic natin, or nung nagde-derive tayo ng formula, alam natin guys that Vx is equal to Vi cosine theta. So, basta yung angle is referenced with the horizontal. So, paano natin isosolve? Pag ito, meron kang ang Bx, pero yung x guys, meron ka ba? Ina-analyze natin dalawang point. Initially hanggang final. So, meron ka bang x distance na yan? Kung gaano yan kalayo guys, from initial to final point? So, ang sagot ay wala. So, hindi mo ngayon alam si x. Tama? Si range, no? Hindi natin alam si range. So, hindi mo rin masasolve si t. Or unless guys, okay lang na-consider mo yung formula, then hanap ka ng another formula, tapos 2 equations, 2 unknown. Pwede yun, class. Okay? Or ano ba guys? Ano pa kayo naisip nyong paraan? Ito, hindi naman natin guys alam yung final velocity kapag nandito na siya, no? Hindi natin alam kung gaano kabilis yung velocity niya kapag nandun na siya sa final point. Or ano pa guys? Baka ito, pwede. Tama ba? Baka lang naman eh. So, try natin kasi may t dyan.
Kapag ka ito pala ay nilagyan natin guys ng x and then y coordinate, so pinlat mo for example sa Cartesian plane, kunwari ayan yan, no? Again, yung initial point, laging yun yung ating origin, no? So let's say ito si x axis, so ito naman si y axis. Okay, so kung ito yung origin natin, which is 0, 0. Tama ba? Origin is 0, 0. Tapos yung length ng initial to final, tinatawag natin siyang XR. Tama? Yan si XR, no? Ano yung coordinate nito? So, parang nag-apaplat ka lang sa Cartesian plane. X and then Y axis. So, for example, 1, 2, 3. Tapos, ito naman is 1, 2, 3, 4, and then 5, for example lang. So, therefore, ang coordinate nito is what? 3 at saka 5, tama? Nasa first quadrant tayo, so parehas positive yan. Pakanan, tsaka pataas, tama? This is the abscissa, then ito naman si ordinate. So, yung concept na yan, class, ia-apply natin yan siya dito. So, ano ngayon ang coordinate nito? Along x, gumalaw siya what? Along x, gumalaw siya ng xr. So, ang coordinate nito is xr. Then, along vertical is what? Kung yan yung origin natin, vertically, umangat ba siya or bumaba or walang pinaggalaw? Wala, tama? So, sa y-axis natin, kapantay pa rin siya ng origin. Ayan, no? Kaya, ang coordinate niyan is 0, no? Ordinate. So, abscissa and then ordinate. Tama? XR and then 0. At gamit, guys, yung formula natin. So, to solve for number 2, gamit ito. Sige, sulat natin. Y is equal to VIY times T, then minus 1/2 G T squared. So, gamit yung formula na yan, sige, i-expand natin si VIY, class. Alam naman natin, si VIY is saan equal? So, sa previous video natin, VIY is equal to VI sin theta. Kaya, palitan natin to ng BI sin theta times T minus 1/2 G T squared. Okay? So, considering this point, diba, ito si abscissa, then ito rin guys, si ordinate. Using this point, considering that point, y is what? Y is 0. Tama? So, therefore, substitute natin. So, magiging yung y na yan ay 0, then equals, ano ngayon si VI natin? VI sin theta. VI is the initial velocity, that is 10 meter per second. So, 10 sin ng theta, which is ang certain angle na yon is 45 degree. Okay? So, that's the certain angle, class, no? So, sin ng 45. So, ito na yon, times t, then minus 1/2 dt squared. 1/2, gravity is 9.81, then t squared. Sa equation na yan, ang unknown lang guys ay si t. So therefore, pwede nating isolve si t. No? Shift solve or pwede rin guys yung quadratic equation. Tandaan natin guys, ang quadratic equation is ax squared plus bx plus c is equal to 0. Tama? Kapag guys ang ating equation is naka-raise to 2, no? Highest exponent is 2, that is a second degree equation. And then kapag kaya mong i-form sa ganitong form yung equation na yon, then it is considered as quadratic equation. Wherein ang formula natin for the quadratic equation to solve for the x, that is negative b plus minus square root ng b squared minus 4ac all over 2a. Pwede mong gamitin yan guys, no? Pwede mong gamitin yan. Tama? Kasi guys, yung a, yun yung nakadikit sa x squared. Hinahanap mo si x. So, parang dito, yung a natin dito sa equation na yun, yun yung nakadikit sa x squared or nakadikit sa t squared. Kasi t yung hinahanap natin, no? T yung unknown dyan guys. So, therefore, etong term na to, that is the A. Tama? Yan yung A.
And then yung b natin dyan, that is the value na nakadikit kay x, which means x is naka-raise lang sa 1, tama? Hindi siya naka-raise sa 2, sa 3 or what. Hindi rin naka-raise sa 0 kasi any number raised by 0 is equal to 1. So kapag hindi nakalagay, matik naka-raise siya sa 1. So therefore, ang b natin dito is si 10 sine 45. So that is the b. So pwede mong gamitin, class, yung formula na yan to get the two values of t. Okay? So asan yung two values na yon? Sir, isa lang naman yung formula eh. Bakit dalawang t yung mapapalabas? So gagamitin mo kapag na-substitute mo na yung a, b at saka c dyan, gagamitin mo isang plus tsaka gagamitin mo isang minus. So therefore, mapapalabas mo yung dalawang value ng x. Kunwari, plus muna. So negative b plus square root ng b squared minus 4ac over 2a. Then next naman, negative b, then minus. Okay, so dalawang value ng x yung makukuha natin. Dito, dalawang value ng t yung makukuha natin. By the way, no, baka nagtatanong kayo, asan po dyan si C, sir? Si C to solve this equation. Yung C natin dyan, that is equal to 0. Kasi wala naman guys na constant, no? Lahat ng may numerical values tayo nakadikit kay t squared tsaka kay t. So wala namang constant lang. So that's automatically 0. Okay? So solve nyo yan, manual, makuha nyo si t. Or, ang ginagawa ko dito class, calculator na lang. So pakita ko ulit si CalQ. Ayan, no? So, ilugar ko lang siya guys dito. So, paano ko siya guys isolve sa CalQ? Mode ako. Hanapin nyo guys dyan yung equation. No? So, 5 na ako. Pipindot ako sa 5. Then, sa mga ibang CalQ guys, kayo na yung bahala mag-explore. So, sa akin, Casio kasi meron ako dito. Kung titignan natin, itong pangatlo na to, ax squared plus bx plus c, naka-form tayo sa quadratic equation na yon, tama? So, ang gagawin ko dyan, press ko yung 3. Then, tatanungin ako ngayon ng A, B, and then C. So, ang A na ilalagay ko is yung pinlat ko, yung sinulat ko sa harap nyo class, no? Sabi dyan, negative 1/2, 9.81. Tama? So, lagay ko dito, negative 9.81 divided by 2. Ganon din yan guys, na? Negative 1/2 times 9.81. Same lang yun sa 9.81 divided by 2. Sasama ko lang guys yung negative para hindi ako guys magkamali. Okay? So, press equal. Then, yung b ko dyan, nakalagay dyan, 10 sine 45. So, 10 sine ng 45. Then, yung c ko dyan ay 0. Then, press ko guys ay equal. So, lumabas guys, no? Value ng x or value ng t is 1.44 at saka yung isa guys ay 0. So, therefore, ang tamang sagot pala dito is 1.44 and then 0. So, analyze natin yung problem. And then, ano nga yun? Yung isa is equal to 0. Seconds yan guys, ha? Seconds. Tingnan nyo guys, ano yung tamang sagot? Of course, ito, para marating niya yun doon, mayroong time na makakalipas. At ang time na makakalipas doon guys, para ma-attain niya guys yung dulo is 1.44 seconds. So that's the correct answer for number 2. Okay? So may other way ba para mapalabas yung another t dyan class? Pwede rin guys, no, sa calculator ulit. Pwede mo naman siya guys i-solve using shift solve. So paano nga lang? So ito siya guys. So for example, no. So lagay mo 0 is equal to 10 sine ng 45 x, then minus 1/2, then times 9.81, then x squared. Ayan class, no? So, pa-check guys. So, tinype ko lang yung t dun sa solution natin as x sa calculator. Kasi wala namang t dito guys, no? Basta, regardless, no? Basang unknown is t or x. So, yun yung input ko sa calcu. Then, shift solve. Pinutin ko si shift. And then solve. Tatanungin ako guys, solve for x. Initially, kung bagong reset yung calcu nyo, naka-0 yan, no? So, solve for x naka-0. Then, press equal.
lalabas dyan guys, value ng x ay 0. Yes, alam ni Calcu guys, no, since second degree yung tinype nyo, ayan no, naka-raise to 2 si x, alam ni Calcu na dalawa yung sagot. Isang 0, tsaka yung isa is hindi pa natin alam. Pero yung isa guys, alam ni Calcu. Kaya part mo na kung paano papalabasin ni Calcu yung isang value ng x. So, ang solution natin dito, kung shift solve yung gusto mo, so shift solve, tatanungin ka ng ng solve for x. So, ang ginagawa lang dyan class is, mag-assume ka ng initial value. Kahit ano, manghula ka, try mo 10. So, pag pinindot mo yung 10, lumabas na yung another value ng x. Tama? Excuse me. Ayan, so lumabas na yung value ng x class. So, ganun lang guys mag-shift solve. No? So, shift solve mo ulit. What if in-assume mo value 0? So, lalabas dyan guys 0. Sir, baka naman chamba lang. O, sige, try mo 5, no? Assume ka ng value 5. O, 1.44 pa rin. Shift solve. Try mo naman 3. So, lalabas 1.44. Shift solve, negative 1. So, lalabas dyan guys yung 0. Kasi mas malapit si negative 1 kay 0, no? Basta mag-assume ka lang guys ng initial value. So, try mo 10. Yes. So, try mo 50. Kahit nga 50 class. So, shift solve. Try mo negative 30. So, lalabas dyan guys ay 0. Okay? So, nasusundan ba? Nag-a-assume lang tayo ng initial value. Basta ang malaga, dalawa lang yung lalabas dyan. Kasi second degree yung equation natin eh. Dalawa lang yung sagot. Dalawang t yung lalabas. Okay? So, sana guys, nasundan yon. So, ang time pala guys to solve for the para marating niya yung other point or yung farthest point knowing that angle is 45 degree. So, mararating na yan sa loob ng 1.44 seconds. Sir, bakit po yung isang t ay 0? Possible po ba yan na maging sagot? So, no, of course. Kasi time of flight yung tinatanong eh. Bakit 0? Explain lang natin yung mathematics, no? Bakit 0? Kasi kung titignan nyo, kung i-observe natin yung formula, y is equal to vi sin theta t, ganyan, and so on. Sinet natin dyan, guys, y is equal to 0. Tama? Ayan, no? Sinubstitute nga natin yung 0 eh. So, inassume nyo guys that yung part ng general trajectory natin, yung path ng ating projectile motion, is naka-place doon sa lapag, tama? Wherein y is equal to 0. Hindi umangat, hindi bumaba. So, doon lang sakto sa ating x-axis, tama? So, yun yung ating y-axis. Wherein, 'di ba, at the beginning, ano bang coordinate nito? 0, 0, 'di ba? Y is also 0 at the beginning. Kaya nga guys, lumabas na t is equal to 0 kasi nung sinet mo to na y is equal to 0, dalawa yung possible na sagot, no? Y is 0, etong point na to, tsaka itong point na to. Kaya ibibigay niyang time is 1.44 para marating niya ito class. Then yung another is 0 kasi at the beginning, y is also 0. Okay? So, nasusundan natin yung logic na yun class, no? So, na-interpret natin kung bakit dalawa guys yung lumalabas. So, sa number 3 tayo. Solve for the range of the projectile. So, paano natin guys isosolve si range ng projectile? Si XR. Okay? So, range is the XR. Ito, gaano kahaba simula umpisa hanggang dulo. Paano natin yan isosolve? Sige, paano guys? So, kung ako sa inyo, actually, pwede natin gamitin ito guys, no? General trajectory of projectile motion. So, y0, x is solvable. Tama? Kasi guys, dito sa point na to, y is also equal to 0. Kung y is also equal to 0, mapukompute natin ngayon si xr. Tama? At this point, x is xr, then y is 0. So, pag ginamit mo yung formula na to, ilalagay mo lang tong 0 na to, and then ang unknown na dyan guys ay si xr. Tama? Sana guys, susundan ako, no? But, kung o-observe mo, quadratic equation ulit yan. Dalawang x yung lalabas. So, sure naman kayo guys that yung another value of x is what? Is 0. Kasi guys, when y is 0, dalawang point sa trajectory na yon mangyayari. Tama?
when y is 0. Isa dun sa final position, then dun isa dun sa initial position. So, dalawang point ulit guys yung y is equal to 0. So, makukompute mo ngayon si XR. So, try nyo yon, masosolve nyo ngayon si XR. Or ako guys, wag na. Ang gagawin ko na lang, velocity is equal to distance over time. So, ganun na lang guys, kasimple. Knowing that alam ko naman si Vx, cross multiply ko muna to, sige. So, magiging Vx times t is equal to x. Tapos, pagpalitin ko lang sila para naka-isolate sa kaliwa si x, no? So, x is equal to Vx times t. Tama? Sana hindi guys nalilito. Si Vx, yung horizontal component ng ating velocity, that's equal to Bi cosine theta times t. Okay? So, meron ka namang Vi, meron ka namang theta, at anong t yung i-consider natin? Pwedeng time papunta dito. Pero ang x na makukompute nyo is yung x na yon, tama? Pwedeng time para ma-reach niya yung highest point. Kaso pag yun yung time na ginamit natin sa formula na yon, etong x yung makukompute natin. Or, ang gamitin na lang natin na time guys ay yung time of flight. Time para ma-reach niya yung dulo na to. Kasi pag yung time na yon yung ginamit natin, makukompute natin na x ay yung x na to, which is XR. Okay? So, nagigets nyo ba guys? So, itry natin. XR now is equal to Bi, which is 10, cosine ng theta, which is 45 degree, times t. Yung time na ko-consider natin, time para marating yung dulo, which is equal to time of flight, diba? Which is na-compute natin kanina, 1.44. So, yun na yung gagamitin natin as time, no? So, 1.44 seconds. And then, we calculate class. So, sorry. So, lipat ko lang ito dito. Yan. So, magiging 10 cosine ng 45 then times 1.44. So, equal to 10.182. Okay? So, 10.182 meters. So, yan na ngayon sagot guys sa number 3. So, may tanong ba guys? So, pag may tanong kayo guys, comment down below. Ayan. Si number 4, isolve na natin si number 4. Sabi dyan, solve for the time to reach the maximum height. Alam natin yung maximum height na na-compute natin is 2.548. Ngayon, gaano ba guys katagal para marating niya guys yung dulo na yan? So, yun yung tinatanong. Hindi yung, sir, may tinatay na na-compute tapos time na naman hinahanap. Alam mo guys, mga formula, T. Di mo lang alam guys kung anong time ba yon, maximum or ano. So, kapag formula based ka, memorize ka ng memorize without knowing the concept, malilito ka, may hilo ka na at mahirapan ka na sa problem. But since alam mo, pag sinabing time, pwedeng time para marating to, para marating yan, pwede marating yan, marating to, and so on. So, maraming possibility. So, ang tinatanong, time para makarating yan dito. So, anong i-consider nating formula ngayon? So, sa mga set ng formula na to class, anong time yung i-consider natin? Tingin nyo guys. Laro-laruin nyo, no? Baka naman, sir, pwede ito. Or baka naman pwede ito. Kasi may time dyan. Yung x nga lang, kalahati ng XR, tama? Kalahati ng XR is ito. So therefore, makumpute mo si time to reach the highest point. Yes, pwede yun class. Or sir, pwede po bang kung ang time of flight niya is 1.44, isang buo yun, marating niya yung dulo, baka para malating niya yung kalahati, edi kalahati rin din ng time. So itry mo guys, lahat ng mga na-observe mo, baka pwede yun class, no? So, itry mo lahat ng na-observe mo. Tignan mo guys kung magtutugma ng mga sagot, no? So, actually, to be honest, pwede yun class. I-divide mo lang to sa 2. Kasi to reach the final point, 1.44,
So, para ma-reach niya yung highest point, which is kalahati. So, 1.44 divided by 2. Yes, pwede yon sa scenario na to. Meron kasi guys scenario sa projectile motion na dito nag-start yung velocity, yung object, tapos dito siya nag-end. So, therefore, hindi na guys kalahati iyon. Okay? So, for example, nandito si y max, yung highest point. So, hindi na kalahati ng time to reach the highest point. Kasi hindi naman na symmetrical yung ating path. Okay? Kaya wag kayong maging limited sa mga ganun class. So, ako, mas maganda kong tandaan dyan, gamitin ko yung formula na to. Kasi guys, at highest point, alam ko, BFY ay what? 0. Tama? Doon tayo guys nung first video pa lang natin. At highest point, vertical component of the velocity ay 0. Doon yun sa highest point. Kaya kapag yan ay siniro ko, makukuha ko si VIY, which is VI sin theta. Tama? Given naman yung lahat. Then minus gravity, then T na lang yung unknown. So, itry natin yun guys. No? So, number 4, using BFY is equal to BIY minus GT. So, itry natin kung pwede. BFY is 0 at highest point yan class, no? Sa pinakamataas na point. Then, VIY is BI sin ng theta minus GT. So, 0 is equal to BI 10, tama? Initial velocity is 10. Then, theta is 45. So, 10 sin ng 45 minus 9.81 times T. So, sa equation na yan, T lang guys yung unknown. Pwede mo siyang i-shift solve, pero yung mga ganyan class, hindi niya yan sinishift solve, no? So, i-imagine mo, ito, i-transpose mo sa kaliwa, magiging positive 9.81 T. Ang gusto mong hanapin ay si T, so divide mo both side by 9.81. Or, ang naging solution mo dyan, okay, so mga pangyayaring ganun dapat sa mga imagination na lang class, no? So, magiging 10 sin 45 divided by 9.81. Yes, no? Para hindi ka na mag-shift, so tignan mo, napakabilis siya i-input sa calculator. Tama? So, press equal. So, 0.721. So, round up natin. So, 0.721 seconds iyan. So, ganun lang siya guys, kasimple. So, yes, tama iyan. Pwede ba sir na i-divide mo to? Yes, try mo, no? Or, T is equal to 1.44 divided by 2. Time is equal to what? So, try mo. 1.44 divided by 2. So, yes, 0.72 pa rin. Sa rounding off lang yan, guys, nagkatalo-talo, guys. So, same lang. Again, hindi sa lahat ng pagkakataon. So, may tanong ba, guys? So, that's for the first problem. So, sinagot natin yung dapat sagutin. So, I think proceed tayo sa problem number 2 class, no? Problem number 2. So, i-paste ko lang dito. Which is very last problem. Ayan. So, problem number 2, medyo complicated na to guys. Pero again, masarap aralin ng mahirap para pag sa quiz or seatworks or assessments, basic na lang guys, no? So, problem number 2, a projectile is fired from point O at an initial slope of 4 vertical and then 3 horizontal. So, paano yan guys? So, bet binigyan na naman tayo ng mga gantong problem guys, no? Hindi na dinerechong angle agad yung ibigay. Slope ng ating velocity yung binigay. So, paano natin yan guys isusolve? So, ganito lang siya. Hits the ground 2 meter at 0.2 meter below the origin. The maximum height is attained at horizontal distance of 8 meter from the origin. So, paano yan? Mas maganda guys, i-drawing natin para guys nalilinawan tayo. Okay? So, a projectile, point O daw. Lagay ka point O, no? For example, isa-isain mo, wag mong mabilisin guys.
Na-fire daw siya at the initial slope. So, let's say ito yan. Pag slope, guys, ganun yung ginagawa natin, no? Ayan. 4 vertical and then 3 horizontal. Okay? Then, and hits the ground at a 2 meter below the origin. So, nagtuloy-tuloy yung projectile natin, class. But, hindi siya, guys, nag-end sakto dito. Hindi dyan. Saan siya nag-end, class? Dito tayo. Okay? Mas mababa. Which is ang height niya, guys, from the origin. Ayan yung origin, no? Ito ay 2 meters. So, dinodrawing lang natin ng ganyan, class. Okay? Then, the maximum height is attained at a horizontal distance of 8 meter from the origin. Obvious naman sa drawing mo, yung maximum height is, makikita mo guys dito, no? Dito, for example. Yan yung maximum height. Tapos, ang length niya sa origin, horizontal distance, class, sabi doon ay 8 meters. Okay? So, therefore, yun na yung maximum height, no? So, tawagin mo siyang Ymax. So, paano yan? So, mas madali yan, class, kung lalagyan mo siya ng X and then Y coordinate, no? Ganun lang naman yan kasimple, class, eh. So, sabi ko, kung ano yung initial point natin, dun natin, guys, ilagay si X and then Y coordinate. So, for example, ito yan. Ayan. So, ito si y-axis. Dito naman si x-axis. O sige. Si initial point, siya si origin. So, that is 0, 0. Ito guys, anong ano na ito? Coordinate niyan. Along horizontal ka titingin. So, along horizontal, that is what? Tama ba? 8 meters. So, that is 8. Then, vertically guys, kung ito yung origin, yun ay Ymax. Tama? So, lalagay mo dyan. Ymax. Then, itong point na to, ano to? Hindi natin alam. Pero pag nag-assign tayo ng value, for example, i-read ko to. For example, horizontally, tawagin ko siyang XR. No? Ganoon naman lagi, no? Horizontal range niya. So, XR. And then, measured from the origin. Kung yan ay XR, tas ito is 2, anong coordinate niyan, class? Below tayo ng x-axis. Anong coordinate niyan? Tama bang sabihin? Along x, kung ito yung origin, along x, tama? Yun yun, which is XR. Tama? So, nakikita, no? So, that is XR. Then, along y naman, from this origin, bumaba tayo. Tama? Ayun, no? Napunta nga tayo sa point na yun. Eh. Vertically speaking, bumaba tayo ng ilan? 2 meters. So, therefore, negative 2 dapat iyan. Okay? So, nakikita nyo yung mga coordinates na yan, class, no? Kasi makakatulong yan sa atin to solve for the required answers. Okay? So, alam natin, meron siya ditong initial velocity, VI. But, hindi given. Basta ang malaga, ma-illustrate mo, ma-imagine mo yung problem. So, therefore, madali na lang siyang isolve. Ngayon, sabi dyan, what is the initial velocity of the projectile? So, paano mo yan isosolve? Kung medyo nahihirapan ka, feeling mo sobrang daming unknown, class, so, isolve mo yung feeling mo obvious. Given ka ng slope, makukuha mo ba guys yung angle theta with respect to horizontal? So, may theta dyan guys, no? Ayan, may theta dyan. Makukuha mo ba yan, class? Yes, tama. Using this triangle, or yung slope niya, kung meron ka dyan guys na slope na 4 vertical and then 3 horizontal, tama ba guys yung angle na to nandito is siya ding angle ng inclination ng ating velocity? Yes, no? Kaya relating this 4 at saka 3 sa angle na to, we apply what? We apply
tangent. So, tangent ng theta is equal to opposite, which is 4, over adjacent, which is 3. So, i-calculate natin siya guys, which is arctangent ng 4 over 3. Arctangent guys, no? Para ma-isolate si theta. Then, press equal 53.13. So, okay na ako sa 53.13. I-round off na natin yan. So, that theta is equal to 53.13 degree, no? So, yan yung theta guys na ginagamit natin sa formula na to. And whatsoever man yan. Okay? So, paano natin ngayon kukunin si initial velocity? Sige, paano? So, isip-isip tayo guys. So, i-scan mo ngayon yung mga formulas na to. Paano kaya kunin si initial velocity? Sige, isip ka lang ng isip guys. Hanggang sa may makuha ka, no? So, I will give you guys 5 seconds to solve it. So, your 5 seconds is done. Finished. So, paano ngayon guys isusolve? May naisip ba kayo kung paano isusolve class? Baka guys, pwedeng gamitin ito, no? So, kasi, ang tendency niyan, yung mga given na yung mga coordinates na yan, itatry mo siyang pakinabangan. Okay? So, sa highest point, no? Sabi sa inyo, maraming masosolve yung problem na yan, eh. Sa highest point, alam mo dyan, horizontal component, Vx lang yung meron. Tama? Tama ba guys? So, yes, walang BFY. So, gamitin mo ngayon si BFY. So, try nga natin gamitin si BFY. So, to solve for number 1. So, sundan nyo lang ako guys, no? So, BFY is equal to VIY minus GT. Paano natin isosolve yan? At highest point, VF ay 0. VIY is what? VIY is BI sin theta. Tama? So, ngayon, unknown dyan si VI. Si theta, wala ka namang problema eh. Kasi nasolve na natin si theta, tama? Which is 53.13. Nasolve natin na yan, oh. Kita naman. So, anong gagawin natin? Wala tayong problema. BIY is unknown. Kaso guys, si T, hindi natin alam. Hindi naman natin guys alam eh. Para marating niya yung highest point, tama? Hindi natin yan alam. So, anong gagawin nyo, class? Gagawan nyo ng paraan. Knowing from your formula, Vx is equal to distance over time. Diba guys, time is equal to x over Vx. Tama ba? At this coordinate, no, sa 8 and then y max, BFY is equal to 0, x is equal to 8, and then y is equal to y max. Tama yan yung condition guys sa point na to, no? So, kitang-kita naman natin. Abscissa, ordinate. Condition, based sa concept, BFY ay 0. So, paano yon? Si T na yan, papalitan ko siya ng x over Vx. Kasi guys, alam ko naman si x, di ba? X is equal to 8. So, palitan ko na guys. So, BFY pala is equal to VIY minus G times T, which is x over Vx. Oops. Tama? Yes, tama yan. So, elaborate ko lang. BFY is 0 sa point na yon. Then, BIY is BI sin ng theta. Okay? So, vertical component tayo guys. Huwag mong substitute basta si BI dyan. Then, minus G x over, saan nga ba equal si Vx class? Sa previous topic, BI cosine theta. Tama? Subscript x means horizontal component. At meron ka namang theta. Meron ka din naman guys na G, gravity, 9.81. Then si x guys, makukuha mo gamit itong coordinate nito. Sige, lagyan natin ng note guys. No? At 8 and then y max, BFY is equal to 0. No? Parang yan guys yung ginamit nating condition dito. So, eto guys si x, which is abscissa,
Ito naman si ordinate. So, palitan natin ngayon yung value. 0 is equal to VI, which is hinahanap. Di natin alam. Sine ng theta. Ano nga si theta? Na-compute natin kanina. 53.13 minus 9.81. Ano si x? Itong condition yung ginamit natin. X is equal to 8. Then, over VI, which is unknown, then cosine ng 53.13 degree class. Sa equation na yan, VI lang yung unknown. Okay? So, therefore, gamit na lang ako ng calculator to solve the VI. So, papakita ko guys kung paano siya sa calcu, no? So, 0 is equal to, pwedeng i-shape solve nyo na lang class. Pwede nyo naman guys i-manipulate, no? Mag-algebra kayo to isolate the VI para hindi kayo mahirapan sa pag guys, no? Sa pag-shift solve. Kasi medyo matagal yata sa calcu yan eh. Kapag nasa denominator yung unknown, no? So, minus 9.81 times 8 over x, no? VI yung unknown natin, kaya in-x natin si VI. Then, cosine ng 53.13. Then, shift solve. Again, no, initial value. Para hindi ka guys matagalan, mag-assume ka ng initial value na feeling mo malapit sa tunay na value ni VI. So, ako wala akong guess. Sige, 0 na lang muna. Then, press equal. So, ang lumabas dyan ay 12.787 meter per second. Okay? So, that's the answer for number 1. 12.787 meter per second. Okay? So, that's for number 1 class. So, madali lang siya guys, no? So, hindi naman natin siya guys dapat pahirapan. Again, sir, paano mo maisip yun? Baka di naman kaya ng utak namin yan. Napapalitan mo si T ng x over Vx to solve for the value of Vi. So, yes, sa una, mahirap. Pero pag nag-solve kayo ng sobrang daming mga problem class, magiging basic na lang talaga sa inyo yung mga tricky questions na yan, no? Parang puzzle lang yan, class. Okay? So, number 2 tayo. Sabi sa number 2, determine the maximum height attained by the projectile measured from the origin. So, sa number 2 class, pwede namang maging formula based na lang tayo. Y max is equal to bi squared sine squared theta over 2g. Pwedeng ganyan na lang kasi alam naman na natin guys si Vi eh, tama? So, yes. Again, kung may makita kayong ibang solution, baka naman sir pwede ito kasi Y max baka naman sir pwede ito. Alam naman na namin si VI. Alam naman na namin si X. Tama? X is what? At this point, X is what? X is 8, tama? To get the maximum height. So, baka pwede po itong formula ng general trajectory of projectile motion. Yes, no? Pwede rin, class. Okay? So, pwede rin. Kaya, lahat ng possibility or lahat ng pwedeng formula na gusto nyong gamitin, explore nyo. Ngayon, kung hindi pwede, alamin nyo kung bakit hindi pwede. Okay? So, ganun lang naman tayo dito eh. Practice lang, class. Since meron naman na tayong VI, gamitin ko na lang tong formula na to. VI is equal, Y max is equal to 12.787 squared, then sine squared ng 53.13 degree over 2 times 9.81. So, dito guys, meron tayong calculator. So, calculate natin. 12.787 squared. Then times sine ng 53.13 wait lang. Squared. Then over 2 times 9.81. So, press equal. So, ang sagot natin dito is 5.333. That's the maximum height attained by the projectile motion.
5.333 meters. Sige. Number 3 tayo. Sabi dyan, solve for the total horizontal distance measured from the origin when the projectile hits the ground. So, ang tinatanong guys ay si XR. Tama? Total horizontal distance nga daw measured from the origin. So, eto yon kasi from the origin, which is yan, horizontally class, gaano kalayo yung narating niya. Si XR yung hinahanap. So, paano natin yan guys isosolve? Sige. Sige guys. So, titignan mo yung formula na na-derive natin class. Pwede ba ito? Meron ka namang horizontal component. Yes, solvable. Kaso guys, di natin alam si time. Di naman natin alam yung time of flight Unless kukunin mo. Then, pwede na siya ngayon. Tama? So, again guys, ano pang other way na feeling nyo nakikita nyong pwedeng gamitin? Baka pwedeng gamitin to class. Yes, pwede, no? Kasi bakit? Sa general trajectory ng projectile motion natin, to solve for the XR, dapat i-assume natin na nandito na yung ating object. Tama? At yung object na yan, kapag nandyan na yung object natin, ang coordinate niyan is XR at saka negative 2. So, sa formula ng ating general trajectory, which is Y, ano nga yung formula nun? Y is equal to X tangent theta minus gx squared over 2 times bi squared cosine squared theta. Tama? So, i-recall nyo yan, no? So, yan yun. Dapat, guys, nasa dugo nyo na rin yan, class. So, walang mali dyan. Substitute lang natin yung coordinate. Sabi natin, at xr, y is negative 2. No? So, kung nandito na yung point na yan. So, substitute natin si x tsaka si y class, si abscissa and then si ordinate dito sa equation na yan. So, magiging y is negative 2 is equal to x. Papalitan natin siya ng xr. Then, tangent ng 53.13 degree minus 9.81 xr squared over 2 times VI guys natin, na-solve natin, VI squared. VI is 12.787. 2 times 12.787 squared. Then cosine squared ng 53.13 degree. Naka-squared yan class. No? So, in short, etong equation na to guys ay quadratic equation. Again, pwede mo siyang i-shift solve. Pero again, no, matagal siya class. Pwede mo namang i-mode 5 sa calculator. Use your quadratic equation, no? So, kapag ka ganon, ang A natin dito, class, kapag gamit yung quadratic equation, ang A natin dyan is what? Negative 9.81 over 2 times 12.787 squared. Then, cosine ng 53.13 na naka-square. That is A. Pwedeng wag mo munang i-simplify, no? Pwedeng diretso mo na yan sa calculus mamaya sa mode 5. Then yung B natin guys is nakadikit doon sa hindi naka-raise to 2, tama? So second time na natin to ginawa guys, kaya I think perfect nyo na yan. So tangent 53.13 degree. And then yung C natin is what? Negative 2 ba? Hindi guys. Positive 2. Dapat itong 2 is nakatranspose doon sa right hand side ng ating quadratic equation, tama? Kasi alam natin, no, ax squared plus bx plus c is equal to 0. Itong equation na yan, nakapartner yan dun sa formula natin na negative b plus minus square root ng b squared minus 4ac over 2a. Nakapattern siya dun guys. Kaya wag kayong mamamali. Yung c na yan, yung a, b at saka c na yan guys, nasa iisang side ng equation. Means, dapat naka-equate sa 0 yan. So, ito, i-transpose mo doon. Para pag tinranspose mo dyan, maging 0 is equal to, etc., etc., tapos positive 2 tayo dito. So, nagaya natin yung pattern na yan, class, which means applicable na yung formula. Kaya, kung gusto nyong gamitin si Port 5, dapat etong values ng A tsaka B yung C, yung gagamitin natin. So, papakita natin siya guys sa calculus kung paano gamitin. So, ayan.
So, input ko si ABC guys, no? Ayan, na settle naman natin. So, mode 5, dito ako sa quadratic equation. So, yung A natin, negative 9.81. So, pwedeng diretso na yan, class, no? Divided by 2, divided by 12.787 squared. Then, divided by cosine ng 53.13, no? Na naka-square, class. Then, press equal. So, that's for the value of A. Then, yung B natin is tangent 53.13. Tangent 53.13. Then, yung C natin ay 2. Okay? So, in-input ko lang, guys. Then, press equal. Then, yung lalabas ngayon na X natin is 17.381. So, lagay natin. XR natin, guys, 17.381. Then, yung isa, guys, ay negative what? 1.38. So, yan, guys. Okay? So, ano yung tamang sagot dyan, class? Siyempre, guys, yung positive na. 17.381. Again, dapat ina-analyze natin, sir, bakit po may negative na lumbas? Kasi, guys, eto siya. No? Etong path na yan ng ating projectile motion, that is in parabolic shape. Tama? Then, sa formula natin ng general trajectory, in-assume natin, y is negative 2. Actually, kapag generate mo yung equation ng y a function of x nung path na yan, kaparehas lang yan nung sinabi ko nung una na unlimited siya, class. It means, simula dyan hanggang dito, tapos tutuloy pa yan ng baba ng ganon. Tama? So, therefore, tuloy-tuloy-tuloy pa rin yan dito. Basta, guys, parabolic siya. Ngayon, nung sinet natin na y is equal to negative 2, no? Sa ating path na yan, dalawang beses naging negative 2 si y. Isa dito, tsaka isa dito. Tama? Y is also negative 2, di ba? Kung horizontal line yan, class, no? So, kung ganon, sa point na yan, ang measured niya horizontally ay yung isa, which is 1.38. So, sa kaliwa siya, kaya naging So, 1.38 yan. So, sa kaliwa siya ng origin, kaya naging negative 1.38. That's the meaning of the value ng negative 1.38. But again, no? Hindi mo naman kailangan i-consider, guys, yung sa kaliwa pa eh. Tama? Basta focus ka lang dito sa path na to. Wherein yung XR nga na yon is what? 17.381. Okay? So, with that, I assume, guys, na master nyo na yung projectile motion. And then, yun, guys, thank you for listening. So, good luck, guys.